Magandang araw po sa inyong lahat, saan mang panig ng mundo. Bago ko po simulang basahin ang ating kwento, ay binabati ko po kayo ng isang Happy New Year po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga kaistorya. Yun lamang po, at simulan na natin ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa lahat, lalong-lalo na po sa iyo Kuya Chris. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo nung ako'y nasa kabataan pa lamang. Sana po ay inyong mapansin at mabasa at mai-ere sa inyong programa. Ganito po at akin nang sisimulan ang aking liham. Taong 1971, sa isang liblib na baryo sa Rojas City, Capiz. Ako po si Ramon Santos ay naninirahan kasama ang aking maliit na pamilya. Ako ay isang simpleng magsasaka na ang araw-araw na buhay ay puno ng pawis at pagod mula sa pagbubungkal ng lupa at pag-aalaga ng mga pananim. Mayroon akong 2 anak na lalaki. Parehong bata pa at puno ng inosente na pangarap. At ang aking asawa na siyang aking sandigan sa gitna ng mga pagsubok. Ang aming tahanan ay isang maliit na kubo na gawa sa nipa at kawayan na nakatayo sa gitna ng malawak na bukirin na puno ng palay at mais. Bagaman ang lupa ay mayabong, ang aming kita ay laging kulang. Sapagkat ang presyo ng mga paninda ay mataas at ang panahon ay hindi laging tila kaibigan. Araw-araw, ako ay gumigising bago pa sumikat ang araw. Bitbit ang aking mga kagamitan sa bukid at bumabalik lamang sa gabi na pagod. Ngunit ang aming mesa ay laging may kaunting bigas at gulay lamang. Sa gitna ng aming kahirapan, ako ay madalas na nag-iisip ng mga paraan upang mapabuti ang aming buhay. May mga oras na ang aking isipan ay lumilipad sa mga ideya na hindi karaniwan. Tulad ng paghahanap ng mga kayamanan na sinasabing nawawala sa mga lumang kwento ng baryo. Ang mga matatanda sa aming lugar ay madalas na nagkukwento tungkol sa mga lihim na yaman na inilibing noong panahon ng digmaan. Lalo na ng mga dayuhang sundalo na dumaan sa aming lupain. Sinasabi nila na ang mga kahon na gawa sa matibay na kahoy ay puno ng ginto at pilak na maaaring magbigay ng bagong simula sa sinumang makakahanap nito. Ako ay hindi isang magnanakaw, ngunit ang tukso ng isang mas mabuting buhay ay malakas. Lalo na kapag nakikita ko ang aking mga anak na walang sapat na damit o pagkain. Sa halip na sumuko sa kahirapan, ako ay nagdesisyon na subukan ng aking swerte sa pamamagitan ng paghahanap sa mga bukid at gubat na nakapalibot sa aming baryo. Araw-araw, pagkatapos ng aking trabaho sa bukid, ako ay naglalaan ng oras upang maglibot sa mga lugar na sinasabing may mga lihim. Ang aking asawa ay madalas na nagrereklamo sa aking mga gabi-gabing paglilibot. Ngunit ako ay nananatiling matatag dahil sa paniniwala ko na ang bawat istorya ay may butil ng katotohanan. Ang aming mga pagtatalo ay naging bahagi ng aming routine. Ngunit ako ay hindi natitinag sapagkat ang aking layunin ay para sa kanila. Sa paglipas ng mga linggo, ako ay nagsimulang maghanap ng mas malalim, lalo na sa isang makapal na gubat na malapit sa aming bukid. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda, noong panahon ng gera,
May mga dayuhang sundalo na naglibing ng mga kayamanan doon upang maiwasan ang pagkakahuli. Ako ay nagdala ng simpleng gasera upang magbigay liwanag sa gabi at ang aking puso ay puno ng pag-asa na sa wakas ay makakahanap ako ng paraan upang wakasan ang aming pagdurusa sa kahirapan. Isang hapon, pagkatapos ng aking araw ng trabaho, ako ay nagdesisyon na pumunta sa gubat na yon ng mas maaga kaysa karaniwan. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang mga anino ng mga puno ay nagsimulang maghabol sa isa't isa. Habang ako ay naglalakad sa loob ng gubat, ang hangin ay malamig at puno ng amoy ng lupa at dahon. Ako ay maingat na naghahanap ng mga senyales, tulad ng mga kakaibang hugis ng lupa o mga lumang puno na maaaring maging tanda. Ang mga ibon ay nagsisimula ng tumahimik at ang mga insekto ay nagsisimulang kumanta ng kanilang gabi-gabing awitin. Ako ay hindi natatakot sa karaniwang mga panganib ng gubat, tulad ng mga ahas o ligaw na hayop, sapagkat ako ay lumaki sa ganitong kapaligiran. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ako ay nagsimulang makaramdam ng isang kakaibang pakiramdam na parang may mga mata na nakamasid sa aking bawat hakbang. Sa pagtungtong ng 6:00 ng gabi, ang liwanag ng aking gasera ay nagsimulang humina at ang paligid ay naging madilim na madilim. Ako ay nagdesisyon na bumalik na sa aming kubo, ngunit sa aking pagbalik, ako ay nakapansin na ang daan ay nag-iiba, na parang ang gubat mismo ay nagbabago ng anyo. Naglakad-lakad ako ng paikot-ikot, ngunit laging bumabalik sa parehong lugar. Doon na ako nagsimulang kabahan at ang pawis ko ay tumulo mula sa aking noo, bagaman ang hangin ay malamig. Umupo ako sa ugat ng isang malaking puno upang magpahinga. At habang ako ay nagmamasid, biglang namatay ang apoy ng aking gasera. Maya-maya pa'y nakaramdam ako ng isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Para itong isang anino na gumagalaw sa paligid at nagbibigay ng pakiramdam na ako ay sinusundan at pinagmamasdan nito. Sa gitna ng dilim, nakakita ako ng isang mukha na lumitaw sa harap ko, na merong maitim na labi at matatalas na ngipin. Dahan-dahan itong lumalapit na parang isang mabangis na hayop na handa ng sumalakay. Sobra akong natakot at umatras hanggang sa mapasandal ako sa isang puno. Sa aking isipan, iniisip ko ang aking pamilya at ang aking mga anak na umaasa sa aking pagbalik. Sinabi ko sa nilalang na yon na hindi ko layuning manakit o magnakaw, kundi naghahanap lamang ng paraan upang mabuhay ng maayos. Pero sa halip na sumagot ang nilalang ay naglaho ito bigla. At sa sumunod na sandali, nakaramdam ako ng isang kamay na humawak sa aking balikat, na may mahahabang daliri at matatalas na kuko na nagdulot ng sakit sa aking balat. Paglingon ko, nakita ko ang isang mukha ng lalaki na nakangiti, subalit puno ng misteryo. Ito ay nagsimulang magsalita sa akin na nagpapahayag na ako ay swerte dahil hindi ako lumaban, sapagkat marami ng tao ang nawala sa lugar na yon dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Ito ay nagpaliwanag na ang gubat na iyon ay baryo ng mga aswang. At walang kayamanan doon, kundi lamang mga kwento upang lokohin ang mga tao. Ito ay nagbabala sa akin na umuwi na at wag nang bumalik pa.
sapagkat kung ako ay umusad pa, ako ay dadalhin sa kanilang pinuno. Nagpasalamat ako sa kanya at umalis na. Pero habang ako ay naglalakad palayo, bigla akong sinunggaban nito na nagdulot sa aking pagbagsak sa isang uka sa likod ng mga puno. Sa ilalim ng uka na yon, ako ay nakarinig ng mga usapan. Usapan ng mga nilalang na yon na parang nagpaplano ng kanilang gagawin. Pagkatapos ng ilang minuto, ang lalaki ay bumalik upang abisuhan ako na manatili doon hanggang umaga, sapagkat maraming aswang ang nagbabantay sa iba't ibang parte ng gubat. Ito ay nagpaliwanag na sila ay nakatanggap ng ulat tungkol sa mga taong sumusubok na pumasok sa kanilang teritoryo, at ang parusa ay nakakapangilabot. Nagtanong ako kung bakit niya ako tinutulungan, at ito ay sumagot na ang kanyang ama ay isang tao. At ako ay swerte na hindi ko sinayang ang pagkakataon. Umalis ito upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, at ako naman ay nanatili sa lugar na yon na puno ng takot, ngunit puno rin ng pasasalamat. Sa pagbalik ng katahimikan, ninais kong umalis na, ngunit ang babala nito ay nagpapigil sa akin. Humiga ako sa putikan na hindi pinapansin ng mga lamok at ang discomfort, alang-alang sa aking kaligtasan. Sa paglipas ng oras, ako ay nakatulog ng hindi ko namamalayan. Kinabukasan, nagising ako sa labas ng gubat na may punit-punit na damit at puno ng pagtataka. Ako ay mabilis na bumalik sa aming kubo, kung saan sinalubong ako ng aking asawa na galit na galit, na naniniwala na ako ay nakipag-inuman sa kaibigan ko. Ngunit ako ay hindi nagpaliwanag noon, sapagkat mas mabuti na iyon ang kanyang akala kaysa sa totoong pangyayari. Pagkatapos ng karanasan na iyon sa gubat, ang aking buhay ay nagsimulang magbago ng dahan-dahan. Ako ay nagsimulang maging mas maingat sa aking mga gawain, at iniwasan ko ang paglibot sa gabi o ang pakikinig sa mga kwento tungkol sa mga kayamanan. Ang aking takot ay naging malalim, sapagkat ako ay nakakita ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng karaniwang isipan. Ang aking oras ng pag-uwi sa bahay ay naging mas maaga, mula 10:00 ng gabi hanggang 6:00 na lamang. At ito ay nagdulot ng kagalakan sa aking asawa, na naniniwala na ako ay nagbago na para sa ikabubuti ng aming pamilya. Ang aming tahanan ay naging mas mapayapa, bagaman ang kahirapan ay nanatili pa rin, at ang aking trabaho sa bukid ay patuloy na nagbibigay ng kaunting kita lamang. Ako ay nagsimulang mag-focus sa aking pagsasaka, na nag-aararo ng lupa at nag-aani ng palay ng may bagong sigla, na parang ang karanasan na yun ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa buhay. Ngunit ang kapayapaan na yun ay hindi rin nagtagal. Isang hapon, habang ako ay nagluluto ng aming ulam sa labas ng kubo, nakaramdam ako ng isang malamig na presensya sa aking tabi. Ito ay ang parehong lalaki mula sa gubat na lumitaw ng bigla na may seryosong muka, na parang may dala itong masamang balita. Nagbigay ito sa akin ng isang garapon na nababalot ng itim na tela, at nag-utos na ikalat ko ang laman nito sa mga pinto at bintana ng aming tahanan upang maprotektahan ang aking pamilya. Nagbabala ito na sa gabing yon ay may pag-aani ng kanilang lahi, at ang langis na iyon ay magiging hadlang upang sila ay lumagpas. Maya-maya pa'y umalis ito ng mabilis na parang walang nangyari, at naiwan ako na
puno ng pagtataka at takot. Mabilis naman akong pumasok sa loob upang itago ang garapon. Ngunit pagbalik ko sa labas, nakakita ako ng mga kakaibang bisita na naglalakad sa paligid, na para bang may hinahanap. Ang mga ito ay may presensya na hindi karaniwan. Nagbibigay ng pakiramdam ng panganib. Ang ilan sa kanila ay pasimpleng tumitingin sa aming tahanan na parang may tinitingnan sa loob. Dahil dito, bumalik ako sa loob at kinuha ang garapon at binuksan ko upang ipahid ang laman nitong langis sa mga pinto at bintana. Ang amoy nito ay mabaho at hindi katanggap-tanggap, na parang isang halo ng putik at bulok na bagay. Ngunit ako ay nagtiis alang-alang sa aming kaligtasan. Ang aking asawa ay todo reklamo, subalit ako ay hindi natinag. At bago pa sumapit ang takip silim, napuno ko na ng langis ang buong paligid ng aming tahanan. Pagpasok ko sa loob, bitbit ang aming ulam. Nakita kong galit na galit ang aking asawa na nagtataka sa aking ginawa. Nagdesisyon naman akong ilahad ang totoo at nagpaliwanag tungkol sa nalalapit na panganib mula sa mga aswang at ang tulong na binigay ng lalaki mula sa gubat. Ikinuwento ko ang tungkol sa aking pagkaligaw sa gubat at ang kanyang pagtulong sa akin, na nagpapatunay na hindi lahat ng aswang ay masama. Sa una, siya ay may pagdududa, ngunit sa paglipas ng aming pag-uusap, nagawa ko siyang kumbinsihin. Isinara namin ang lahat ng bintana at mga pinto at natulog kami sa iisang silid na puno ng takot at pagkabahala. Sa pagtungtong ng 9:00 ng gabi, habang kami ay natutulog, ako ay nagising dahil sa isang malakas na tunog ng pagkumpas ng pakpak sa itaas ng aming bubong. Ito ay lumapag pansamantala at pagkatapos ay lumipad muli papalayo. Ang aking pamilya ay nagising din at ako ay nag-abiso sa kanila na tumahimik upang hindi kami mapansin. Maya-maya pa, ang tunog ng pakpak ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malapit at mas marami. Kami ay nakaramdam na hindi lamang sa himpapawid ang mga ito, kundi pati sa lupa sa aming bakuran. Dahil sa aking kuryosidad, ako ay naglakas loob na silipin sa labas sa pamamagitan ng isang maliit na siwang sa aming dingding. Doon ay nakita ko ang mga nilalang na mabilis na naglalakad, na mayroong mahahabang paa na nagpapadali ng kanilang paggalaw. Ang ilan sa kanila ay may daladalang mga batang tulala na may bula sa bibig, na nagpapatunay na sila ay kumukuha ng mga biktima. Natakot ako sa aking mga nakita, subalit nagpasalamat na ang langis ay nagiging aming pananggalang. Ako ay nakakita rin ng isang nilalang na lumapag sa aming bakuran na may pakpak na gawa sa balat. May mga balahibo sa leeg at 2 dila. Ito ay nagpapabalik-balik sa aming tahanan na parang hindi kumbinsido sa aming proteksyon. At ako'y naniniwala na ito ay ang pinuno ng kanilang angkan na nagdadala ng kakaibang enerhiya na halos ikabaliw ko. Ang pangyayari ay tumagal ng mahigit 10 minuto bago sila tuluyang nawala. Sa hating gabi, ang katahimikan ay bumalik. At ako ay bumalik sa aking asawa upang ibahagi ang aking nakita. Kami ay hindi na nakatulog hanggang umaga na puno ng takot, ngunit puno rin ng pasasalamat sa tulong na natanggap. Kinabukasan, pagputok ng araw,
Ang balita tungkol sa mga nawawalang bata ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Nalaman ko din na ang aking kaibigan na nagyaya sa akin nung gabing ako ay naligaw ay nawalan din ng anak. At ito ay nagdulot ng malalim na kalungkutan sa akin. Bagaman ako ay nais na tumulong, ako ay nanatiling tahimik. Sapagkat ang paglahad ng totoo ay maaaring maglagay sa amin sa panganib. Ako ay naniniwala na ang mga aswang ay maaaring puntiryahin kami kung malalaman nila ang aming nalalaman. Sa halip, ako ay nag-focus sa aking pamilya na nagiging mas maingat sa araw-araw naming pamumuhay. Sa paglipas ng mga araw, ang paghahanap sa mga nawawalang bata ay nagpatuloy. Ngunit pagkaraan ng ilang linggo, ang mga pamilya ay nagsimulang sumuko at nawalan ng pag-asa. Maraming usap-usapan ang kumalat tungkol sa mga sanhi ng pagkawala, tulad ng mga kidnapper o aksidente. Ngunit walang nakapagpatunay ng totoo. Ako naman ay nanatiling lihim ang aking karanasan, na nagiging bahagi ng aking alaala na hindi ko ibinabahagi sa iba. Ang aming buhay ay nagpatuloy, ngunit ako ay nagbago ng tuluyan. Iniwasan ang mga gubat at ang mga kwento ng kayamanan. Sa paglipas ng mga taon, ang mga pangyayari na iyon ay unti-unting naibaon sa limot ng baryo. Ngunit sa aking isipan, ito ay nananatiling sariwa. Ang tulong na natanggap ko mula sa mabuting aswang ay naging isang aral sa akin tungkol sa hindi pang huhusga sa mga nilalang na batay sa kanilang uri. Ako ay nagsimulang maging mas mapagpasalamat sa simpleng buhay na pag-focus sa pagsasaka at pag-aalaga ng aking pamilya. Ang kahirapan ay nanatili, ngunit ang aking pananaw ay nagbago, na nakikita ang tunay na kayamanan sa kaligtasan at pagkakaisa. Nagdesisyon akong baguhin ang aking routine, na nagiging mas maaga sa pag-uwi at mas aktibo sa mga gawain sa bahay. Ang aking asawa naman ay natuwa sa pagbabagong ito, at ang aming relasyon ay naging mas matibay. Ang mga anak ko ay lumaki nang walang alam sa mga lihim na yon, ngunit ako ay nagiging mas maingat sa kanilang paglalakad sa gabi. Ang baryo naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay, na may mga bagong kwento at mga bagong pagsubok. Ngunit ang alaala ng gabing iyon ay naging gabay sa aking mga desisyon. Sa paglipas ng panahon, ako ay nagsimulang mag-isip tungkol sa dahilan ng tulong na natanggap ko. Ang lalaki ay may ama na tao, at marahil ay nakikita niya sa akin ang kanyang sariling pinagmulan. Ito ay nagbigay sa akin ng pag-asa na may kabutihan pa rin sa gitna ng dilim, at na ang mga hangganan ng lahi ay hindi laging hadlang sa pagtulong. Ako ay nagiging mas malakas sa aking paniniwala na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang kaalyado, at na ang takot ay maaaring maging daan tungo sa karunungan. Ang aming baryo ay tuluyang nagbago rin ng dahan-dahan, na may mga bagong tao na dumating at mga lumang kwento na nawala. Ngunit sa aking puso, ang karanasan na iyon ay nanatiling buhay, na nagpapaalala sa akin ng mga panganib ng gabi at ang halaga ng pag-iingat. Ako ay nagpatuloy sa aking trabaho bilang magsasaka, na nag-aani ng mas maraming pananim at nagbibigay ng mas mabuting buhay sa aking pamilya. Ang langis na iyon na ibinigay sa akin ay naging simbolo ng proteksyon, at bagaman hindi ko na nakitang muli ang lalaki, ako ay naniniwala na siya ay nananatili sa anino, na nagbabantay sa mga taong
katulad ko. Sa paglipas ng maraming taon, ako ay tumanda na at naninirahan pa rin sa parehong baryo sa Rojas City ng Capiz. Ang aking mga anak ay lumaki na at may sarili na ring pamilya. At ang aking asawa naman ay nananatiling aking kasama sa mga alaala. Ang kwento ng aswang ay naging bahagi ng aking personal na kasaysayan na hindi ko ibinabahagi ng madalas. Ngunit nananatiling gabay sa aking buhay. Ako ay natutong pahalagahan ng simpleng bagay. Tulad ng sikat ng araw sa umaga at ang katahimikan ng gabi ng walang takot. Ang paghahanap ng kayamanan ay naging isang aral na ang tunay na yaman ay nasa loob ng tahanan at sa mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay naibigan ninyong lahat. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Ramon, ang inyong kaistorya. Isang magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Lalong-lalo na po sa iyo, Kuya Chris. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Lando, Tubong Cebu, sa isang maliit na bayan ng San Isidro, kung saan ako ay naninirahan hanggang ngayon, kasama ang aking pamilya. Sa kwentong ito, ikukwento ko ang aking karanasan bilang isang bangkero na naghahatid ng mga pasahero patungo sa isang misteryosong isla na tinatawag na Isla ng Lihim. Noong taong 1985, ito ay isang kwento ng paggalang, takot at mga nilalang na nagbabantay sa kanilang teritoryo. Sa maliit na bayan ng San Isidro, kung saan ang dagat ay parang ugat na nagbibigay buhay sa aming komunidad, ako ay nagsimulang magtrabaho bilang isang bangkero noong 1985. Ako ay isang simpleng lalaki na may asawa at mga anak na nagsusumikap upang balansehin ang trabaho at pamilya. Ang aking bangka na pinangalanan kong Liwanag ay nagiging daan para sa mga tao na makarating sa Isla ng Lihim, isang lugar na puno ng mga alamat at misteryo. Ang isla na iyon ay hindi basta-basta dahil alam ng lahat na may mga tagapagbantay ito na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa bawat pagdaong ko roon, pinananatili ko ang aking paggalang sa mga naninirahan na karamihan ay kilala ko na dahil sa matagal kong pamamangka. Araw-araw, isang biyahe lamang ang aking ginagawa. Maliban kung kalmado ang dagat at maraming pasahero. Kapag walang sasakay, umuuwi ako upang tumulong sa aking asawa sa bahay at hardin. Hindi ko ginugugol ang buong araw sa paghahanap ng pera. Dahil naniniwala ako na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa salapi, kundi sa oras na ibinibigay sa mga mahal sa buhay. Sa paglipas ng mga buwan, naging maayos ang aking rutina. Ang mga regular na pasahero ko ay mga negosyante mula sa isla na nagdadala ng mga paninda tulad ng tela at pagkain. Halos 2 beses sa isang linggo kami nagkikita. At sa bawat pagkakataon, nagiging mas malalim ang aking kaalaman tungkol sa kanilang kultura. Isang hapon, habang naghihintay ako sa pantalan ng San Isidro, nakita ko ang mga suki kong pasahero na dumarating nang dala ang kanilang mga bagay. Tinulungan ko sila sa pag-akyat sa bangka
At habang lumalapit ang oras ng pag-alis, napansin ko ang isang lalaking mukhang dayuhan. Siya ay may dalang mga kagamitan na hindi karaniwan, tulad ng mga kahon na mukhang para sa pagkuha ng mga imahe o dokumentasyon. Bilang isang maingat na bangkero, nilapitan ko siya upang kausapin at bigyan ng paalala tungkol sa mga kaugalian ng isla. Alam ko na ang isla ng lihim ay hindi tumatanggap ng mga bisitang walang wastong dahilan, dahil sa mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga tagapagprotekta nito. Sa aming maikling pag-uusap, ibinahagi ko sa kanya ang mga bagay na dapat niyang malaman, tulad ng paggalang sa mga lokal na paniniwala at pag-iwas sa mga lugar na ipinagbabawal. Subalit mukhang handa na siya sa anumang mangyayari, at hindi ko siya napigilan. Sa aking isipan, ang aking trabaho ay lamang maghatid at ang kanyang kapalaran ay nasa kanyang kamay. Pagdating ng 9:30, iniangat ko ang angkla at pinaandarang makina ng bangka. Ang paglalakbay ay tumagal ng halos 1 oras, habang ang alon ay dahan-dahang nagiging mas malakas. Ay sa wakas, dumating kami sa pantalan ng isla ng lihim, kung saan sinalubong kami ng mga lokal na residente na tumutulong sa pagbaba ng mga gamit. Habang bumababa ang dayuhang lalaki, napansin ko ang paglapit ng isang matandang lalaki rin na mukhang may otoridad sa baryo. Siya ay nagtanong tungkol sa bisita at ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ang matanda ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya dahil may matagal ng kasunduan na huwag basta magpapapasok ng mga dayuhan ng walang abiso. Sa pagpapatuloy ng aming pagmamasid, napagtanto namin na ang lalaki ay isang uri ng tagapagdokumento. Dala ang mga kagamitan para sa pagkuha ng mga larawan ng isla. Siya ay naglakad patungo sa sentro ng baryo at doon ay nagsimulang magtrabaho ng walang pahintulot. Upang maiwasan ang gulo, nilapitan namin siya at dinala sa bahay ng matanda upang pag-usapan ang bagay. Hindi ko na nagawang bumalik agad sa aking bangka dahil ayon sa matanda, ako rin ay mananagot kung hahayaan naming magpatuloy ang dayuhan. Bilang isang taong nakaalam ng mga panganib sa isla, sumang-ayon ako at nanatili. Sa aking isipan, ang mga naninirahan doon ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na lampas sa kayang gawin ng ordinaryong tao. At ako ay isang simpleng tao lamang. Habang kami ay nag-uusap, ibinahagi ng matanda ang mga lihim ng isla, na ang mga tagapagbantay ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga nangahas. Maya-maya pa, napansin namin ang kakaibang reaksyon ng dayuhan, na tila hindi naniniwala sa mga kwento. Ngunit ang matanda ay gumawa ng isang ritual upang protektahan siya, gamit ang mga bagay na hindi ko nauunawaan. Pagkatapos nito, ang dayuhan ay nawala ng malay. At nang ito ay magising, siya ay puno ng takot. At dahil sa huli na ang oras, kami ay nagdesisyon na manatili sa bahay ng matanda para magpalipas ng gabi. Nag-alala ako para sa aking pamilya sa San Isidro, pero wala akong magawa kundi magtiwala sa proseso. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magparamdam ang mga kakaibang tunog sa paligid, tulad ng mga sigaw at ingay na hindi karaniwan. Sa aking pagmamasid mula sa isang siwang, nakita ko ang isang malaking figura na
may mga tanikala at bato na sinusundan ng mga matatandang mukhang galit. Ayon sa matanda, yun ay ang unang bantay ng gabi na nagbibigay ng disiplina sa mga residente. Sino man ang maabutan sa labas ay maaaring hindi na makita ang umaga. Habang kami ay nananatili sa loob, ang katahimikan ay biglang nabasag ng 3 katok sa pinto. Ang matanda ay nag-utos na magtago kami. At sa aking pagkubli, nakita ko ang isang nilalang na may mahabang leeg at malalaking mata. Pumasok ito at naghanap sa loob. Ang takot ay lumukob sa akin. Ngunit nagpigil ako ng hininga hanggang umalis ito. Pagkatapos, sinabi ng matanda na ang nilalang ay naramdaman ang aming presensya at dapat na kaming maging handa. Binigyan niya kami ng mga bagay para sa proteksyon at naghanda kami para sa susunod na mangyayari. Sa pagtungtong ng 11:00, nagsimulang magparamdam ang mga ingay sa bubong at pundasyon na tila ba sinusubukan nilang pasukin ang bahay. Ang matanda naman ay gumamit ng mga salitang hindi ko nauunawaan upang itaboy sila. Maya-maya pa'y bahagya silang lumayo. Sa paglipas ng ilang sandali, lumabas ang matanda upang harapin sila. Habang ako naman ay nanatili sa loob, nakikinig sa mga ingay ng pakikipaglaban nito. Pagbalik niya, binigyan niya kami ng isang inumin na nagdulot ng matinding antok. At doon ay nawala ang aming malay. Nang magising ako kinaumagahan, ang unang tumambad sa akin ay ang loob ng bahay na puno ng mga kalmot at pinsala na tila gawa ng mababangis na hayop. Sa tabi namin ay nakahandusay ang matanda. Duguan ito at mahina, pero buhay pa rin. Lubos ang aking pasasalamat sa kanyang tulong dahil kung wala siya'y marahil ay hindi kami nakaligtas. Habang tinutulungan namin siyang gamutin ang kanyang mga sugat, pilit namin siyang ginising at sa wakas ay nagmulat siya ng mata. Subalit kasabay nito ang pagsuka niya ng dugo. Kahit nang hihina, paulit-ulit niyang iniutos na iwan namin siya at umalis agad sa isla. Subalit dahil sa utang na loob, hindi namin siya maiwan. At nagdesisyon kaming humanap ng manggagamot sa baryo. Paglabas namin ng bahay, laking gulat namin nang mapansin na hindi pa pala umaga. Ang dilim ay nananatili pa rin. At sa harapan ng pinto ay nakatayo ang 3 matandang lalaki na nakangisi at may nanlilisik na mga mata. Ang takot ay mabilis na lumukob sa amin. At nagmadali kaming bumalik sa loob, ngunit ang pinto ay kusang sumara. At sa sandaling yon, ang buong katawan ko ay paralisado sa takot, na halos hindi ako makahakbang o makapagsalita. Ang isa sa mga matanda ay lumapit at biglang inatake ang aking kasamang dayuhan, na kinuha at kinaladkad pa palayo. Ang isa naman ay nanatili sa harap ko, na tila naghihintay sa aking reaksyon. Sa kabila ng takot, sinubukan kong magsalita, ngunit alam kong hindi sila nakikinig sa ordinaryong paliwanag. Pagkatapos, ang isa ay nagbigay ng isang bagay na mukhang bato na inutusan akong ipainom sa matanda upang gumaling ang kanyang sugat. Sa aking pagsunod, ang mga sugat ay umusok at naglaho na parang isang himala na hindi ko maipaliwanag. Bago umalis ang 3 matanda,
Isa sa kanila ay ngumiti at nagpahayag na ako ay bahagi na ng kanilang pamilya at walang mangyayari sa akin hanggat ako ay nasa isla. Sila ay nangako ng proteksyon at tulong at iminungkahi na lumipat ako roon kasama ang aking pamilya para sa mapayapang buhay. Matapos ito, sila ay tumalikod at naglaho sa dilim. Bitbit ang katawan ng dayuhan. Pero ako ay nanatiling nakatayo roon, hawak ang matanda na hindi makapaniwala sa nangyari. Kahit anong pagsubok kong kumurap o gumalaw, ang takot ay nananatili sa aking katawan. Maya-maya pa, nang magising ang matanda, siya ay nag-alala tungkol sa sinapit ng dayuhan. Subalit ako ay nanatiling tulala na hindi makapagsalita. Ang aking utak ay tila blanko at ang tanging nagagawa ko ay tumitig sa kanya habang lumuluha. Kinabukasan, nang sumapit ang tunay na umaga, bumalik ako sa aking bangka ng tulala. Kahit naghihintay ang mga pasahero, hindi ko magawang ngumiti o makipag-usap. Ang buong biyahe pabalik sa San Isidro ay puno ng katahimikan, habang ang aking isipan ay paulit-ulit na nagbabalik sa mga pangyayari. Habang binabagtas namin ng dagat, hindi ko maiwasang mapansin ang isa sa mga pasahero na kawangis ng dayuhan, na nagdulot ng karagdagang kaba sa akin. At nang marating namin ang kabilang panig, ako ay nagdesisyon na ibenta ang aking bangka dahil sa takot na bumalik sa isla ng lihim. Ang salapi mula rito ay sapat upang makabalik kami sa lugar ng aking asawa. At doon kami nanirahan ng matiwasay hanggang sa pagtanda. Ngunit ang karanasan ay nanatili sa aking alaala na aking ikinuwento sa aking mga anak. Sa paglipas ng panahon, ang isla ng lihim ay nanatiling isang lugar ng misteryo sa aking isipan. Ang mga tagapagbantay nito na tinatawag na gabunan ay nagpakita ng isang uri ng paggalang sa akin dahil sa aking pag-uugali. Sila ay nag-alok ng proteksyon at turing na parang anak, na lampas sa ordinaryong pakikipagkaibigan. Ito ay nagdulot ng maraming tanong sa akin. Bakit ako tinanggap ng ganito? May kaugnayan ba ako sa kanila sa pamamagitan ng dugo o tadhana? Walang malinaw na sagot. Ngunit ang karanasan ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa buhay. Sa bawat pagkukwento ko nito sa aking pamilya, laging binibigyang diin ko ang halaga ng paggalang sa mga lugar at tao na may sariling lihim. Ang isla ng lihim ay hindi lamang isang destinasyon, kundi isang paalala na ang mundo ay puno ng mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Sa aking pagtanda, ang kwento ay naging bahagi ng aking pagkatao na nagpapaalala sa akin ng gabing puno ng takot at aral. Sa pagbabalik ko sa San Isidro, ang aking buhay ay hindi na katulad ng dati. Ang karanasan sa isla ng lihim ay nag-iwan ng bakas na hindi madaling burahin, na nagiging sanhi ng aking madalas na pag-iisip sa gabi. Ang mga imahe ng mga nilalang, ang mga kalmot sa bahay, at ang himalang paghilom ng sugat ay paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala. Nagdesisyon akong baguhin ang aking landas. Naganap ako ng ibang hanap buhay at pagkakakitaan, hindi sa karagatan kundi sa lupa. Tulad na lang ng pagtatanim at maliit na negosyo. Ang aking asawa at mga anak ay nagulat sa aking pagbabago. Pero ipinaliwanag ko sa kanila ang mga dahilan nang hindi lubusang ibinubunyag ang mga detalye upang hindi sila matakot.
Sa paglipas ng mga taon, ang kwento ay naging isang lihim na bahagi ng aking pamilya. At sa bawat pagkukwento ko sa aking mga anak, ay binibigyang diin ko ang kahalagahan ng balanse sa buhay na hindi dapat isakripisyo ang pamilya para sa trabaho. Ang isla ng lihim ay naging simbolo ng respeto sa hindi nakikita, na nagpapaalala sa akin na ang bawat lugar ay may sariling tagapagbantay at ang mga gabunan na nagprotekta sa akin ay nagbigay ng aral na ang paggalang ay nagbubunga ng proteksyon kahit sa mga hindi inaasahan. Nang tumanda ako, ang karanasan ay naging kwento na ibinabahagi ko sa mga kaibigan at kapitbahay na naging daan upang turuan sila tungkol sa mga alamat ng ating bansa. Ang isla ng lihim ay hindi lamang isang lugar kundi isang salamin ng ating kultura, kung saan ang mga lihim ay nagbibigay ng lakas sa komunidad. At sa aking pagmumuni-muni, napagtanto ko na ang takot na naranasan ko ay nagiging lakas na nagpapatibay sa aking paniniwala sa mas malalim na bagay. Ang buhay ko sa San Isidro ay naging mapayapa, ngunit ang alaala ng isla ay nanatili na nagiging gabay sa aking mga desisyon. Sa bawat pagbisita ko sa dagat, na ngayon ay bihira na, hindi ko maiwasang isipin ng mga gabunan at ang kanilang alok. Ito ay nagiging paalala na ang mundo ay puno ng misteryo at ang paggalang ay susi sa kaligtasan. Ang karanasan ay naging bahagi ng aking pamana na ipapasa ko sa susunod na henerasyon, nang sa gayon ay mapalawak ito. Nagsimulang magbago ang aking pang-araw-araw na gawain. Ang hardin sa likod ng bahay ay naging aking bagong libangan, kung saan ako'y nagtatanim ng mga gulay at prutas na nagbibigay ng kabuhayan. Ang aking asawa naman ay naging katuwang ko rito at ang aming mga anak ay natuto ng halaga ng simpleng buhay. Ang kwento ng isla ay naging inspirasyon para sa kanila na maging maingat sa mga desisyon, na hindi dapat basta sumusunod sa tukso ng pakikipagsapalaran. Sa mga dumadaang gabi, madalas akong mag-isip tungkol sa mga matatandang gabunan na nag-alok ng bagong buhay. Bakit ako ang pinili nila? Ito ay nananatiling tanong na walang sagot. Subalit nagbibigay ito ng pakiramdam ng koneksyon sa isang mas malaking mundo. Ang karanasan ay naging aral na ang takot ay maaaring maging guro na nagpapatibay sa estudyante. Sa pagtanda ko, ang kwento ay naging higit pa sa alaala. Ito ay naging bahagi ng aking pagkakakilanlan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Lando, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw po, Kuya Chris. Ako po si Letty. Hindi ko tunay na pangalan. Pinalitan ko din po ang mga pangalan ng mga taong involved dito sa aking kwento. 52 taong gulang na ako sa kasalukuyan at naninirahan na sa Davao City. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa karanasan namin ng aking ina na hindi namin malilimutan, sapagkat involved dito ang mismong lola ko sa father side. Bagamat hindi pumayag ang aking tatay Julian na tumanggap ng mutya sa pagkaaswang, ay hindi pa rin namin maiwasan ang maranasan ng kahindik-hindik na pangyayari. Dekada 80, Surigao. Noong mga panahong yon ay hindi ko pa alam kung ano si Lola Pasing. 10 taon ako noon at wala naman akong nakikita
nakakaiba sa mga kinikilos ng aking abuela. Siguro ay dahil minsan ko lang siyang nakikita sa umaga, dahil lagi itong nasa loob ng kanyang kubo. Patay na kasi si Lolo Teofilo nung sanggol pa lang ako. Hindi naman sinabi ni tatay kung ano ang ikinamatay ng aking abuelo. Minsan ko lang nakikita ang aking lola sa labas tuwing umaga. Pag nakikita ko siya, ay nanghihina ito. Nakaupo lang ito sa kanyang upuan at malayo ang tingin sa may bintana. Pero pagsapit ng hapon ay nakikita ko itong palakad-lakad sa kanyang bakuran na parang walang iniindang sakit. Gusto ko nga siyang lapitan kasi naaawa ako sa kanya dahil mag-isa lang siya sa kubo. Pagamat malapit lang ang kubo niya sa bahay namin, ay hindi ako pinapayagan ng aking mga magulang na lapitan siya sa hindi ko malamang dahilan. Nag-iisang anak lang ako ng aking mga magulang, Kuya Chris, kaya hindi nila hahayaan na may mangyaring masama sa akin. Maski ang mga pinsan ko na kapitbahay lang din namin ay pinagbabawalan din ng kanilang mga magulang. Isang beses, nang umalis saglit sila nanay at tatay at iniwan nila ako sa aking tiya Marites. Naglaro kami ng aking mga pinsan sa loob ng bahay. Habang naglalaro, ay nakita ko si Lola Pasing na nakaupo sa isang upuan sa labas ng kanyang bahay. Nakabukas lang kasi ang pintuan ng bahay namin, kaya makikita namin ang labas. Katulad ng dati, ay malayo ang tingin nito at nakatulala lang. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at naisipan kong lapitan siya at kausapin. Pinigilan naman ako ng aking pinsan na si Joseph. Isasaling ko na lang po sa wikang Tagalog kasi Bisaya po ang lingwahe namin sa aming lugar. "Saan ka pupunta?" tanong sa akin ni Joseph habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Lola Pasing. "Di ba kabilin-bilinan sa atin ni nanay at tatay na hindi tayo pwedeng lumapit kay Lola?" Napalingon ako sa aking pinsan at tinanong ko siya. "Bakit naman? Matagal ko nang tinatanong ito sa aking mga magulang, pero ang sagot lang nila palagi ay may nakakahawang sakit daw si Lola kaya hindi siya pwedeng lapitan. Tuwing tinatanong ko kung anong klaseng sakit ay hindi naman sila sumasagot." "Ewan ko, hindi ko rin alam eh," sagot ng aking pinsan. Inaya ko siyang pumunta sa bahay ni Lola. Nakakaawa naman kasi. Mag-isa na lang siya sa buhay tapos iniiwasan pa siya ng mga tao. Palingon-lingon kami. Baka may makakita sa amin na lumapit kami kay Lola. Dahan-dahan kaming naglakad papunta kay Lola Pasing. Sobrang payat na niya at mahaba na ang puti niyang mga buhok. Binati ko siya at tinawag ang kanyang pangalan. Matagal bago siya lumingon. Nang lumingon siya ay bigla itong ngumiti. Nagniningning ang mga mata niya na parang masaya siya dahil sa wakas ay may apo na siyang naglakas loob na bumisita sa kanya. Pinalapit niya kami upang yakapin. Nagdadalawang isip kami ni Joseph. Medyo nag-aatubili kami dahil baka makita kami ni Tia Marites. Ibinuka niya ang kanyang mga braso na nagpapahiwatig na yakapin daw namin siya. Bigla akong naawa kay Lola, kaya lumapit ako at niyakap siya. Medyo masangsang ang amoy ni Lola. Parang ilang araw na siyang hindi naliligo. Parang amoy putok ang katawan niya. Tiniis ko na lang din dahil mukhang sabik na sabik siya sa kanyang apo. Inaamoy-amoy niya ako at unti-unting humihigpit ang yakap niya. Si Joseph ay nakatayo lang sa likod ko at nakatingin sa amin. Lola, nasasaktan na po ako. Hindi na po ako makahinga, Lola." Sabi ko sa kanya dahil mas humihigpit ang yakap niya sa akin. Para na niya akong sinasakal dahil hindi na ako makahinga.
Medyo kinakabahan na ako nun kasi parang ayaw na niya akong bitiwan. Nanunuot pa sa ilong ko ang masangsang na amoy kaya para akong hihimatayin. Kaya nagpupumiglas na ako. Nang tumulong na ang pinsan ko na makawala ako sa bisig niya, ay bigla na lang siyang natauhan. Binitiwan niya na ako at bigla niya kaming itinaboy papalayo. Gusto pa sana namin siyang makausap, kaso pumasok siya sa kanyang kubo at nagsara ng pintuan. Dahil sa wala kaming magawa, ay napagpasya na lang namin na bumalik na sa loob ng bahay. Sakto namang nakapasok kami sa loob ay biglang iniluwa si Tia Marites sa pintuan galing sa kusina. Nagulat kami kaya napatanong siya kung anong nangyayari sa amin. Hindi kami nakasagot agad na magpinsan. Dahil sa takot na mapagalitan ay nagsinungaling na lang kami. Payapa naman ang aming pamumuhay sa probinsya. Kaso minsan sa gabi ay nagigising ako sa ingay ng aming aso. May aso kami, Kuya Chris. Hindi ko alam kung bakit sobrang ingay niya tuwing gabi. Ang aso ding ito ay hindi kasundo ni Lola Pasing. Kaya hindi talaga makakalapit sa aming bahay ang aking abuela. Lagi kasi siyang tinatahulan nito. Wala naman kaming problema sa aming pang-araw-araw na pagkain dahil malusog at mayayabong ang aming mga pananim. Pagsasaka kasi ang ikinabubuhay ng aming pamilya, Kuya Chris. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay masagana ang ani. Isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating sa aming lugar. Isang malakas na dilubyo ang sumira sa aming kabuhayan. Dumating nga ang panahon na wala na kaming makain. Dahil sa liblib ang aming lugar ay walang tulong na nakaaabot sa amin. Tinipid pa namin ang konting bigas na natira sa aming lalagyan. Napagpasyahan ni tatay na bumaba muna sa bukid para makahingi ng tulong dahil kung magpapatuloy ang ganito ay wala na talaga kaming makakain at baka kami ay mamatay na sa gutom. Malayo-layo ang bayan sa aming lugar, kaya aabuti ng 2 araw si tatay sa paglalakbay. Sakay ng aming kalabaw ay bumaba na siya. Lumipas ang 2 araw ay hindi pa nakababalik ang tatay, kaya umabot sa wala na talaga kaming makain ni nanay. Ayaw niya ring humingi kina Tia Marites at Tio Romy dahil alam niyang gipit na rin sila. Dahil sa sobrang gutom ko ay panay na ang reklamo ko sa aking ina. Inaalo na lang niya ako kasi wala na siyang maibigay. Napagpasya ni nanay na pumunta sa kaibigan niya, mga ilang kilometro lang ang layo mula sa amin. Susubukan niyang humingi ng konting pagkain, kaya iniwan niya muna ako. Nakatingin lang ako sa kawalan habang sumasakit na ang aking sikmura. Habang nakatulala ako sa may bintana ay naaninagan ko si Lola Pasing. Hapon na sa mga oras na yon. Kumaway siya sa akin at sinesen niya sana lumapit sa kanya. Dahil sa hindi ako tumugon kaagad ay sinubukan niyang lumapit sa aming bakuran. Nang makita siya ni Bantay ay tinahulan siya. Pinagalitan ko si Bantay dahil pilit itong kumakawala sa pagkakatali niya. Hindi ko talaga alam kung bakit galit ito kay Lola. Ang ginawa ko ay ako na lang ang lumabas at lumapit sa aking abuela. May iniabot siya sa aking isang mangkok. Alam kong gutom ka, apo. Kaya eto, sinabawang buto-buto para naman maibsa ng kumakalamong sikmura. Mahinang sabi sa akin ni Lola Pasing. Dahil sa sobrang gutom, ay walang pag-aatubili kong kinuha ito. Nagpasalamat muna ako kay Lola at nagmamadaling pumasok ng bahay para kumain. Hindi ko maintindihan ang lasa ng sabaw,
pero napakasarap niya. Masarap din ang konting laman na nakakapit pa sa buto. May konting kanin din siyang ibinigay. Malaki ang buto ng sabaw. Bago ang itsura nito sa aking paningin. Pero hindi ko na lang pinansin sapagkat ang nasa isip ko ay baka buto ng baka itong bigay sa akin ng aking abuela. Hindi pa kasi ako nakakatikim ng baka sa mga panahong yun, Kuya Chris. Baboy at manok pa lang ang natikman ko. Pagdating ni nanay ay may dala siyang konting bigas at dilata. Kahit konti lang yung kinain ko sa bigay ni Lola ay nakapagtatakang nabusog ako kaagad doon. Hindi ko sinabi kay nanay na may binigay si Lola Pasing. Nang matapos magluto si nanay ay inaya na niya akong kumain. Ay tsaka ko naalala na may tirang pagkain doon sa mesa. Nay, may binigay pala si Lola na sinabawang buto-buto. Inosente kong sabi kay nanay. Nawala sa isip ko na ayaw pala nila nanay na lumapit ako doon sa aking abuela. Ano? Tumanggap ka ng pagkain galing kay inang? Gulat na tanong ni nanay. Dali-dali niyang binuksan ang mangkok at tiningnan ang laman. Biglang nag-iba ang itsura ni nanay. Galit na galit ito. Nilapitan niya ako at pilit niyang ipinapasuka sa akin ang kinain ko. Gulat na gulat ako sa ginagawa ni nanay. Dahil sa hindi ko maisuka ang kinain ko, ay pinalo niya ako dahil sa katigasan ng ulo ko. Hindi ko talaga maintindihan nung mga panahong iyon kung bakit siya biglang nagalit. Iyak ako ng iyak dahil sa nagulat ako sa ginawa niya. Naramdaman ko din ang sakit ng pagkakapalo niya sa akin. Dahil sa sobrang pag-iyak ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung anong oras na yon nang magising ako. Dahil biglang sumakit ang tiyan ko. Parang hinahalukay ang mga lamang loob ko. Nagising si nanay dahil sa sobrang likot ko. Nakapikit ako habang namimilipit sa sakit. Parang tinutusok ng maraming karayom ang tiyan ko. Nataranta na si nanay kaya lumabas siya at humingi na ng tulong kina Tiyo. Hindi ko na alam ang nangyaring kasunod nun kasi bigla na lang akong hinimatay. Ayon kay nanay, sinugod nila si Lola Pasing sa kubo nito. Kinalampag daw nila ang pintuan nito, ngunit walang tugon. Umalis yata ang lola kaya pumasok sila nanay at Tiyo doon. Hindi naman din nakasara ang pintuan, kaya nakapasok sila agad. Grabe daw ang baho sa loob ng kubo. Nakakasulasok ang amoy na parang may nabubulok na patay. Dahan-dahan silang pumasok sa kusina at doon ay nanlaki ang mga mata nila. Hindi nila maiwasan ang masuka dahil kitang-kita nila ang isang putol na braso ng tao. May mga buto-buto na hiwa-hiwalay na nagkalat lang sa mesa. Doon sa isang kaldero ay nandoon ang sinabawang buto-buto na kagaya ng binigay sa akin ni Lola Pasing. Hindi na kayanan ni nanay at Tiyo ang kanilang mga nakita sa loob ng bahay. Kaya dali-dali silang lumabas. Sakto naman na pauwi si Lola Pasing. Kitang-kita ng dalawang mata nila na hubot-hubad si Lola. Puno ng langis ang katawan nito. Malalim ang paghinga nito, parang may hika sa lalim. Nakatitig ang mga nanlilisik na mga mata sa nanay ko. Naglalaway pa at buhaghag ang mahahabang buhok. Imbis na matakot si nanay, ay lakas loob niyang kinausap si Lola Pasing, habang si Tiyo ay naglabas na ng kanyang bolo kung sakaling susugod si Lola. Inang, bakit mo naman nagawa ito sa sarili mong apo? Namimilipit sa sakit si Letty. Baka mamatay ang anak ko. Baka mamatay ang apo mo, inang. Humihikbi
nasabi ng aking ina. Nakatitig lang si Lola sa kanya habang dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Sinisigawan daw ito ni nanay kung ano ang gagawin niya. Baka daw mamatay ako. Nang marinig ito ni Lola ay natauhan ito bigla. Dali-dali itong pumasok sa kanyang kubo at nagsara ng pinto. Kinutok siya ni nanay at ni tiyo. Nagwawala na si nanay at sigaw ng sigaw. Dahil sa hindi na talaga nagbukas si Lola ay napagpasyahan na lang nila na bumalik na lang ng bahay. Nang tatalikod na sana sila ay biglang bumukas ang pintuan at nagwika si Lola ng, Patawarin niyo ako. Hindi ko kasi nakayanan nang makita ang apo ko na nagugutom. sabi ng aking abuela, sabay abot ng isang maliit na bote. Kunin mo ito, anak. Ipainom mo ito kay Letty. Wala akong intensyon na masama. Kahit nag-aatubili ang aking ina na tanggapin yon, ay wala na siyang pagpipilian. Tinanggap niya ito, ngunit binantaan niya si Lola Pasing. Pag may mangyaring masama sa anak ko, inang, hindi ko kayo mapapatawad. Hindi. Galit na sambit ng aking ina at tsaka sila umalis. Nagmamadali siyang umuwi. Pinabangon niya ako at pilit na pinainom. Nagsuka ako ng nagsuka matapos kong inumin ang binigay ni Lola. Maya-maya ay naging mabuti na ang pakiramdam ko. Hindi alam ni nanay kung ano yung pinainom niya sa akin at hindi na siya nagtanong pa kay Lola Pasing. Ang importante ay nawala na ang sakit ng tiyan ko. Hindi pa rin siya naging kampante kaya nung dumating si tatay ay bumaba kami agad sa bayan. Pinatingnan nila ako sa isang manggagamot. Wala naman daw akong problema na kasi nailabas ko naman daw ang mga kinain ko. Nang dahil sa nangyari ay napagpasyahan ng aking mga magulang na lumipat na lang ng bahay. Sumunod na rin sina Tiyo Romy at Tia Marites kasama ang mga pamilya nila. Pumunta kami nila nanay at tatay sa mga kamag-anak ng nanay. Matagal bago nila sinabi sa akin ang tunay na pagkatao ng aking abuela. Dalaga na ako nang sabihin nila na si Lola Pasing ay isang aswang. Nayanggaw lang daw ito ng lolo Teofilo ko. Kahit ganoon ang nangyari, ay hindi ko masisisi si Lola Pasing kung bakit niya nagawa yon sa akin. Pag naiisip ko kung ano yung pinakain ni Lola sa akin, ay hindi ko maiwasang mandiri dahil lang sinabawang buto-buto na yon ay hindi pala galing sa baka, kundi sinabawang buto ng tao. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris. Sana ay mabasa mo po ito. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Letty. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.